Nakakalungkot isipin na ang ilang nakararanas ng depression sumusuko sa paraan ng suicide. At sa pagtaas ng suicide rate sa Pilipinas, isang grupo ang naglunsad ng 24/7 hotline para sa mga nangangailangan ng pag-agapay. May report si Trisha Zafra. Dahil sa patong-patong at tila wala raw katapusang problema, kung minsay sumasagi raw sa isip ni Magda ang suicide. Makailang beses na nga raw niyang sinubukang wakasan ang sarili niyang buhay. Maraming mga expectations, mga pressure sa trabaho, sa eskwelahan, sa pamilya, financial, ganyan. Tapos kapag minsan nagsabay-sabay na yun, parang gusto mo lang mag-stop. Yun, usually doon ko siya naiisip. Isa lang si Magda sa dumaraming bilang ng mga may depresyon at nakakaisip magpakamatay. Sa tala ng National Statistics Office simula 1984 hanggang 2005, tumaas ang suicide rate sa Pilipinas. Umabot na sa 7 kada 200,000 Pilipino at 2 kada 200,000 Pilipina ang nagsisuicide. Ang depresyon o labis na kalungkutan madalas na uuwi sa pananakit sa sarili at wala raw itong pinipiling edad o estado sa buhay. You can be 60, 75, you can be 14, you can be 12. You know, it can also occur to any social class. Para mapigilan ang mga kaso ng suicide, inilunsad ng Natasha Goulbourne Foundation, isang non-government organization na tumutugon sa depresyon, ang kanilang unang Depression and Suicide Prevention Hotline na bukas 24 oras. The person who's in the deepest dark hears a voice that can comfort him at that very point when he's thinking about harming himself. I think we really believe that phone calls and a center like ours can really help. Especially those... Ang mga responder o yung mga tumutugon sa hotline, pawang dumaan daw sa masusing pagsasanay. Maliban sa pagbibigay ng payo, dinidirekta rin daw ng mga responder ang mga tumatawag sa mga pinakamalapit na ospital na may psychologist at psychiatrist. Sinubukan ni Magda ang hotline. Thank you for calling ICIC Hotline. This is Jen. How may I help you? So, Magda, anong may... Matapos ang may 15 minutong pag-uusap, Nung umpisa parang naaalangan ako Kasi parang hindi ko naman siya nakikita, hindi ko naman siya kilala. Tapos sabihin ko sa kanya yung ganito. Pero later on din, tingin ko nakatulong din naman siya. Kasi parang mas ang ginawa niya, pinag-reflect niya ako Minsan kasi kapag ikaw lang mag-isa nag-iisip, ang hirap pag one track mind na parang tipong eto naiisip mo ganyan. bago pa man lumala, maiging alamin daw ang mga sintomas ng mga taong depressed, tulad ng hirap o hindi makatulog. Biglang nawawala ng interes sa mga dating hilig. Madalas makaramdam na wala silang silbi o hindi sila mahalaga. Laging pagod at matamlay. Walang konsentrasyon, walang gana sa pagkain, o kaya naman ay sobra-sobra kung kumain. It's just a matter of knowing the symptoms, bringing them to a specialist, and having them analyzed and processing them. It is very treatable. It's nothing to be embarrassed or ashamed about. Hindi may kakaila ang kahalagahan na pangalagaan natin ang ating katawan. Pero wag din daw sanang kakalimutan na kailangan din natin pag-ingatan ang ating isipan. Trisha Zafra, GMA News.